Meron bang karangalan ang pagiging isang pollution control officer? Puwede nating buksan yung ating mga puso, hindi lamang kasi bilang mga empleyado, kundi bilang mga katiwala ng kanyang kamangha-manghang nilikha. Bago tayo magsimula, tayo po ay sumandaling manalangin. Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa hangin na aming nilalanghap at sa mundong iyong ipinagkatiwala sa amin. Ihabilin namin sa iyo ang aming mga gawain itong pagkakataon na ito at oras na ito. Bigyan mo sana kami ng karunungan upang maging tapat na katiwala ng iyong nilikha. Pagpalain po ninyo ang aming pagkakataon at oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung bubuksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Genesis 2:15 at kung babasahin natin, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa harden ng Eden upang ito'y buhayin at pangalagaan. Ito ang napakagandang katotohanan para sa ating lahat na ang Diyos ang may likha, ang tunay na nagmamay-ari ng lahat. At tayong mga tao, inilagay niya tayo sa kanyang nilikha para gampanan ang dalawang bagay, buhayin ito at pangalagaan. Ngayon, medyo iwas muna tayo sa konting technicalities sa pagiging PCO. Nais kong magsalita at bigyan ng mabigat at banal na responsibilidad bilang isang pollution control officer. Naniniwala kasi ako na ang tungkuling PCO ay hindi lamang isang trabaho sa kumpanya. Maliban sa isang trabaho sa kumpanya, ito ay isang makabagong anyo ng utos, lalong-lalo doon sa binasa natin kanina sa Genesis 2:15. Unang-una kasi doon, kung titingnan yung banal na atas, ang pollution control officer ay isang tagapagbantay. Ang inyong tungkulin na tiyakin ang pagsunod sa mga batas pangkalikasan, pag-monitor ng usok, pamamahala ng basura, pag-iwas sa pagkalat ng kemikal, pagsunod sa mga regulasyon ng gobyerno ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa multa o masamang inspeksyon. Ito ang praktikal at tunay na pagganap ng utos na pangalagaan ang bahagi ng hardin ng Diyos kung saan kanya inilagay. Nang isulat ni Apostol Pablo sa Colossus 3:23, kung babasahin natin ang sinasabi doon, at anumang inyong ginagawa, gawin nyo ng buong puso na para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. Kung papansinin nyo ay nagsasalita mismo ng diretso ang pag-aayos ng mga report, pagsasagawa ng pagsasanay, at pagpapatupad ng tamang pamamaraan kahit na hindi ito madali. Hindi mo lamang ito ginagawa para sa may-ari o pangulo ng kumpanya o sa mga shareholders. Ginagawa mo ito para sa Panginoon.
Ipinagpupuri mo ang Diyos na lumikha ng mga tubig, ng hangin at ng lupa na nagbibigay buhay. Ang inyong kasipagan bilang PCO ay isang anyo ng pagsamba. Sabi ng iba, magsimba ka kada linggo. Ito, ang pagiging isang PCO, ang iyong kasipagan ay isang anyo ng pagsamba. Ang inyong integridad sa pagpapatupad ng mga pamantayan ay isang patutuo sa katuwiran ng Diyos. Kaya naman bilang mga PCO ay alam natin na meron tayong duty, meron tayong rewards, merong karangalan sa pagiging isang mabuting katiwala. Kaya pwede natin pag-isipan ngayon, pag-isipan natin ang gantimpala ng tapat na katiwala. Maaaring isipin ng mundo na ang iyong gantimpala ay ang iyong sweldo o isang malinis na pangalan. Ngunit ang Bible, ang Biblia ay nagsasalita na ng isang higit na mas dakilang gantimpala. Sabi po sa Matthew 25:21, sa talinhaga ng mga talento, sinabi ng Panginoon sa tapat na alipin, "Magaling, mabuti at tapat na alipin, sapagkat naging tapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalaan mo ang higit na maraming bagay. Pumasok ka at magsaya kasama ng iyong Panginoon." Kaya naman, ang iyong gantimpala, higit sa lahat, ay ang pagkilala ng ating Panginoon, ng ating manlilikha. Ito ang malalim at kasiyasiyang kaalamang ikaw ay naging tapat sa tiwalang ibinigay niya sa iyo bilang isang PCO, bilang empleyado. Napakaganda, ito ang gantimpala na maiisip mo dahil sa malinis mong trabaho bilang isang PCO, may malinis kang budhi na sa pagkakaalam mo nagawa mo ang lahat ng bagay. Pinangalagaan mo ang kalikasan at gano'n na rin ang kalusugan ng ating kapwa. Naiingatan ang kagandahan ng mga ilog para maligayahan din ang mga bata ngayong henerasyon sa mga susunod pa. At siyempre naisalba ang hangin para sa mga nakatatanda, o lalong-lalo yung may mga kapansanan na pagka madumi ang hangin, nagkakaroon na ng epekto sa kanila. So ikaw bilang isang katiwala ng kalikasan, at ang katiwala ay namamahala ng ari-arian ng iba. Ito ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya ang iyong gantimpala ay ang kagalakan ng iyong Panginoon. Sa panghuli, ang pinakamahalaga, ang lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ating pangunahing layunin sa buhay na ito, ayon sa 1 Corinthians 10:31, sinasabi doon, "Kaya't kung kayo'y kumakain o umiinom o anumang inyong ginagawa, gawin niyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng ating Diyos." So mapapansin niyo bilang isang pollution control officer, tayo ay nagsasagawa ng trabaho natin na may kahusayan, may integridad. Ikaw ay nagdudulot ng kaluluwatian sa Diyos. Imagine, ipinagbubunyi mo
ang kanyang karunungan sa pamamagitan ng paggalang sa maselang magkakaugnay na mga sistema na kanyang nilikha. Ipinagbubunyi mo ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pangangalaga sa kapakanan ng iyong kapwa, ang mga taong kanyang pinapangakuan na magandang buhay. Pinagbubunyi mo ang kanyang katuwiran sa pamamagitan ng pagpilit sa tama, makatarungan at totoo sa mga operasyon ng kumpanya. Ipinagbubunyi mo ang kanyang pagkahari sa pamamagitan ng pagkilala na ito ay kanyang mundo at tayo ay mga katiwala lamang. So, kaya, sa ating mga pollution control officer, nais kong sabihin, huwag kayong manghina sa paggawa ng mabuti bilang PCO sa inyong mga kumpanya. Tingnan niyo ang inyong checklist bilang isang espirituwal na disiplina. Tingnan niyo ang inyong sistema bilang isang kasangkapang para sa pagiging katiwala. Hindi ka lamang isang tagapagpatupad ng regulasyon, hindi ka lamang tagapagpatupad ng regulasyon ng DNR, ikaw ay isang tagapagpanumbalik. Hindi ka lamang isang officer, pollution control officer na tinatawag, ikaw ay isang tapat na alipin sa malawak na hardin ng Panginoon. So tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa regalo ng inyong nilikha. Pinagpala niyo po sana ang ating mga kapatid na nakarinig nito. Sila na tinawag upang pangalagaan ang inyong mga nilikha. Naway makita namin sa bawat araw, makita ng aming mga anak sa dating na panahon ang inyong mukha sa mga malilinis na tubig, malinis na hangin na pinapangalagaan ng mga pollution control officer. At naway ang lahat ng pagsisikap ng mga PCO sa buong bansa ay magdala ng kalulwalhatian at karangalan sa inyo, aming manlilikha, manunubos at tunay na tagapag-alaga. Amen. Salamat sa ating mga PCOs na nakinig. Tayo po ay yumaon na may kapayapaan upang ibigin at paglingkuran ang Panginoon sa lahat ng ating gawain.